Naghahanap ba tayo ng mga palatandaan? Father Bob, isang paring Karmelita. Mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat. Nasa ikalabindalawang araw na tayo sa buwan ng Pebrero. Malapit na magsimula ang buwan ng Kwaresma, kaya hinahanda tayo ng ating mga pagbasa sa mga punto ng mga pagninilay na makatulong sa pagpapalakas ng ating pananampalataya at pagpapaunlad ng ating buhay espiritualidad. Sa araw na ito, pagnilayan natin ng mabuti kung ano ba ang sinasaad ng ating ebanghelyo upang sa gayon ay makita natin sa ating mga sarili mismo kung tayo ay nasa tamang daan ba patungo sa pagpapatibay ng ating pananalig sa Diyos at patuloy na pakikipagkapwa sa bawat isa. Sa araw na ito, pakinggan natin at tanungin ang ating mga sarili kung ano ba ang mensahe na gustong ipaabot ng ating ebanghelyo. Maraming salamat din sa inyong pakikiisa, sa inyong patuloy na pagsusubaybay, patuloy na pakikinig sa mga pagninilay na ito, at lalong-lalo na sa inyong patuloy na pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala. Maraming salamat. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 8, versikulo 11 hanggang 13. Marami sa mga Pariseyo ang talagang lumapit kay Jesus upang makipagdiskurso. At naghahanap sila ng mga palatandaan sa langit upang maniwala sila sa pagkakilanlan ni Jesus. Dahil alam natin na si Jesus ay palaging inaakusa na nagpapanggap na Diyos at sumisira sa kautusan ng mga Hudyo. Kaya sabi ni Jesus, wala nang palatandaan pang ipakita dahil damang-dama na ninyo ito, kitang-kita na ninyo ito. Kaya umalis sila. Siguro para sa akin, bilang Kristiyano, bilang minsan naghahanap tayo ng mga pamamaraan upang tayo mismo ay makapagsabi na ang Panginoon ay narito sa atin, hindi natin maiwasan na naghahanap tayo ng palatandaan. Sa buhay natin, maraming mga palatandaan na ating naranasan na. Kung titingnan natin ng mabuti, ang pang-araw-araw lang natin na buhay na wala tayong sakit, nasa mabuting kalagayan tayo, na palayo tayo sa mga sakuna, mabuti ang ating paghinga, nakakain tayo, nasa mabuting estado ang ating buhay. Para sa akin, yun na ang mga palatandaan na masabi natin na ang Panginoon ay narito sa atin. Huwag na tayong maghanap pa na kung ano pang mga palatandaan upang sabihin natin na mapapatunayan natin na si Jesus na ang Panginoon ay nasa sa atin. Hindi na kailangan. The fact that we are good, we are healthy, we are happy, we can eat, and we have a good relationship sa bawat isa. Wala tayong sakit. Yon ang isang sapat na palatandaan ng Panginoon ay narito sa atin. Hindi tayo pinabayaan. Sana hindi tayo maging katulad ng mga Pariseyo na mahilig lang magpapatunay sa kung ano ang nakikita at hindi naunawaan ang mga pangyayari. Magsikap tayo na tayo mismo ay makapagpatotoo ng Panginoon ay nasa sa atin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay, Ikaw ang aming sandigan. Turuan mo kaming maging tapat palagi at maging tunay na saksi ng iyong paghahari. Amen.